Tayong bad news, no? Dalawang pulis ho ang nasawi diyan sa isinagawang bypass operation diyan sa Bukawi, Bulacan. Nakakalungkot tong isipin na ang mga ngayon, ang mga kriminal talagang wala na ho silang takot at talagang inuunahan pa ho nila yung ating mga kapulisan, no? Nung panahon ni Tatay Digong, kung ang mga nagugurgor itong mga durugista na to, ngayon ho nauunahan na ho yung ating mga kapulisan. 'Di ba sinasabi lagi ni Tatay Digong, huwag kayong magpapauna. Pag nagpauna ka, ako mismo buban sa, di ba? Unahan nyo na sila. Tama nga naman, in line of duty dapat talagang pagka yung kargado yan, wag nang hintaying makabunot kaso ho, ang mga kriminal ngayong mga panahon na to naririnig ho nila yung mga pronouncement nitong si Marcos Jr. Kesyo ang kanilang kampanya sa ipinagbabawal na droga dapat maging bloodless. Kaya yan na nga ho ba nangyari? Yan, bloodless tayo ngayon. Ang nangyari yung mga kriminal bloodless, walang nasasawi sa kanila. Yung mga kapulisan naman ho natin, sila ho ang pumaplakda sa kalsada. Ito, rekta na ho tayo dito sa balita ng TV Patrol. Kapapasok lang na balita exclusive. Patay ang dalawang pulis matapos mauwi sa engkwentro ang ikinasang bypass operation. Grabe, no? Ano ho talaga itong mga panahon na to dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Ibang klase. Dalawa na naman hong magiting na pulis. Ginagawa lang ang kanilang trabaho. Nakakaawa lang nakakalungkot lang isipin na merong pamilya to na iniwan, no? Yung iba dyan, nag-uumpisa pa lang ng pamilya. Hanap buhay ho talaga nila pagpupulis. Talagang napakadelikado, pero dahil nga ho nakikita ng ating mga kababayan ngayon, lalo na yung mga merong criminal mind, sika nga, na malambot itong administrasyon na to pagdating sa kriminalidad, kaya tinitake advantage nila yun. Mantakin yung mauunahan, dalawang veteranong pulis, plakdaho sila sa isang durugista. Nakakalungkot lang nakakalungkot. Okay lang kung yung mga na yun, masasamang elemento, sila yung mga pumlakda sa kalsada, wala tayong problema dun illegal ho ginagawa nila. Itong mga to nagtatrabaho lang para maprotektahan ng ating mga kabataan dito sa mga nagtitinda ng ipinagbabawal na droga na to. Sa Barangay Tambubong, Bukawi, Bulacan, Sabado ng tanghali. Sa inisyal na investigasyon, pumunta sa sitio Tugatog ang anti-drug operatives ng Bukawi Municipal. Ayun tumatakbo na ho si Kumag. Police nang bigla umano silang paputukan ng hindi pa nakikilalang salarin. Dead on the spot ang isa sa mga pulis, habang dead on arrival naman sa kawawa ospital. Kapwa sila may ranggong police staff sergeant. Tinutugis na ang suspect para matunton ang iba pang posibleng nasa likod ng krimen. Grabe ho mga kababayan, talagang ang mga masasamang elemento na to, tsaka yung mga drug-related crimes talagang lumalala ho ngayong mga panahon na to. Kaya mag-ingat ho kayo sa paglabas-labas sa karsada. Iba na ho ang panahon ngayon, hindi na ho kagaya ng panahon dati. Dito ho tayo mga kababayan, dito ho tayo kay Boy Gilek. Naninindigan si Senate President Francis Escudero na sa July 30 na posibleng maumpisahan ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng articles of impeachment na inihain laban sa kanya ng House of Representatives. Posible ring tumagal ito ng 2 hanggang 3 buwan. Ang pagsagawa ng paglilitis sa Vice Presidente ay maaaring masabay sa budget deliberation para sa 2026 proposed national budget ng Kongreso. Kabilang sa pangunahing mandato ng Kamara ang pagbusisi at pagpasa sa panukalang pondo ng pamahalaan. Ayon naman sa isang House leader, hindi hahadlang ang impeachment trial sa 2026 budget deliberations. May mga opisyalis tayo, may mga... Long time no see, Jay Konghon Long time no see. Nag-iingay pa ho pala tong si Jay Konghon. Congressman tayo na nakatutok sa impeachment. Meron naman tayong mga congressman na nakatutok sa budget, at meron din naman tayong mga congressman na nakatutok sa ibang mga gawain ng Kongreso. So tingin natin, hindi naman ito maantala. Inaasahang itatransmit ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa House of Representatives ang panukalang pambansang budget para sa 2026 pagkatapos ng ika-4 na State of the Nation Address o SONA nito sa July 28.
pambihira ho talaga tong administrasyon na to. Napakarami pa hong katanungan doon sa 2025 national budget, yung kulang-kulang na BICAM report, yung usapin diyan sa PhilHealth, yung usapin diyan sa Department of Education, no? Yung petition sa Korte Suprema. Ngayon, hindi pa ho tayo nag-uumpisa. Kumbaga, di pa nangangalahati taon. Nasa utak nitong mga politiko natin, budget na para sa 2026. Sakit sa ulo. Naknanto ko. Kung ang budget sa 2025, sobrang napakaraming anomalya, wag na ho kayong umasa na ang budget para sa 2026 nakalaan ho talaga para sa ating mga kababayang mahirap po, para sa ikaka-asenso ng ating bansa, no? Wala ho. Talagang ano lang ho yan, kumbaga, yung kung ano ba, preparation para sa 2028 election, maghahanda na ba tong si Tamba? Mag-iipon na ba sila ng pera? Kasi ayuda, medyo magleleluho sila niyan kasi tapos na election talaga na mga purpose ng kanilang pamimigay ng ayuda mula noong 2023, 2024 noong nakaraang taon preparasyon ho ito. Ibang klase ho talaga. Yansa naman ang mga kongresista na maglalabas ng pabor na desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng petisyon kontra impeachment na inihain ni VP Duterte. Naniniwala rin silang naaayon sa panuntunan at sumunod sa proseso ang reklamong ibig magpatalsik sa pwesto sa pangalawang Pangulo. Confidently, I can say na wala pong nilabag ang House of Nako, nandito ho si Barbie. Hoy, Congressman Ortega, ha? Naamoy ka ng mga kasama namin dito sa PH Update. Malansa ka daw. Kaasosasyon. Ay, hindi. Kayo ho. Tanungin ko ho kayo. Ano ba sa tingin nyo itong si Ortega? Kaasosasyon ho ba siya o hindi? Ako hindi ko pa masabi kasi ganyan kasi yung iba diyan yung tipong nagtitigas-tigasan, di ba? Nagpapalaki ng katawan para magmukhang magmukhang macho para yung mga iba, dalawa ho kasi yan yung medyo nagpapakita na talagang sila ay feminine at yung isa naman nagpapakita na masculine pero ganun din ho sila kaasosasyon. Ngayon itong si Ortega, meron tayong nabasa, nagpapaka-masculine siya para yung mga nagpapakadalaga na kaasosasyon ma-attract sa kanya. Yun nabasa natin, huwag kang magalit sa akin, Ortega. Kasi naman yung pilantik ng yung irap mo kakaiba representatives o kung ano man ang nababato or minsan nga parang The insecurity ho yan. Insecure ho yung mga yan. Insecure na may pera pa, di ba? Yung mga maiingay dyan kay VP Sara, talagang paldong-paldong ho sila dyan kay Tamba. Mantakan nyo, hindi na. Ang galit na galit ho talaga kay VP yang si Speaker, si Martin Romualdez. Hindi man ho siya nagsasalita, hindi man ho siya nagpapa-interview sa TV, pero tuloy-tuloy ho ang pagbira dito kay VP Sara. Kaya talagang itong mga itong mga utusan ni Tambaluslos na to, talagang paldong-paldo ho sila ngayong mga panahon na to. Siguro talagang busog na busog ho itong mga to pagdating sa ayuda, pagdating sa mga programa. Siyempre yung mga programa na yan, di ba? Automatic may SOP ho yan sa mga congressman. Counter na lang yun para lang may ma-delay po yung mga proceedings. Confident po ako na hindi naman po magiging hadlang ang mga to sa impeachment. Nakita naman natin na talagang maingat, no, na sinunod ng Ito mga congressman na to pagkatapos ng termino nitong si Marcos Jr. Pagka hindi na congressman itong si Tambaluslos. Sabagay wala naman ho silang pakialam di ba? Ihahalal lang naman sila ng mga yung mga kaprobinsya nila, di ba? Yung mga nasasakupan nila. Kaso ang paghahasik ng lagim na ginagawa nila apektado buong Pilipinas, di ba? Inalalang ho sila diyan sa may Bataan
diyan sa inhala lang sila diyan sa La Union, pero yung ginagawa ho nilang paghahasik ng lagim buong Pilipinas. Pwede ba yung mga congressman natin, kung ano lang talaga yung interest ng inyong mga constituent, yun lang talagang pag-usapan diyan sa House of Representatives. Anong pakialam ng mga constituent mo, Jay Kong Hoon, diyan sa ano na yan, diyan sa impeachment ni VP Sara, gayon yung pinaka-latest na survey na lumabas, majority sa ating mga kababayan hindi siyang ayon dyan sa impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Ang hirap lang isipin na paano nila nasasabi, natatawag yung sarili nila na mga representante ng sambayan ng Pilipino. Kung ang sinasabi na sambayan ng Pilipino, wag i-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Di ba napakalabo ho nun Nang lumabas sa survey, itong si VP ayaw i-impeach. Tapos ito ng mga congressman na tinuturing na sila yung mga boses ng nilang mga distrito dyan sa House, gusto naman i-impeach si VP Sara. Diba? Talagang masyado hong nakikita na talagang pera ang motibasyon diyan sa pag-impeach niya dito kay VP Sara. Hindi sa kung ano pa mang accountability, hindi dun sa mga ebidensya o kung sa ano pa mang kadahilanan. Pera ho talaga nakikita natin dito. Kaya itong si Ortega, itong si Jay Kong Hoon, pagkatapos ng termino ng tamba, dapat magsama-sama sa kulungan itong mga congressman na to. Sa totoo lang, pinagtakasilan ho nila yung kanilang mga constituent. Wala nang konsulta-konsulta. Rektang pirmahan na ho nangyari dyan sa impeachment na yan, di ba? 2 oras nakapagpirma yung 215 na congressman. Meron hong ultimatum. Pagka hindi ka pumirma, wala kang 150 million na ayuda. Mga ano pa naman yung iba dyan, mga re-elections, kaya talagang gumugusto ho sila dyan sa 150 million na yan. Pero sa bagay, mababawian din ho natin yung mga yan. Para dun sa mga kababayan nitong si Jay Kong Hoon, dito sa papalapit na eleksyon, yung mga taga-suporta ni Tatay Digong dyan sa Sambales pala. Yan, Sambales, itong si Jay Kong Hoon. Mag-usap-usap na ho kayo dyan. Mangampanya na ho kayo para iboto yung tao ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Sambales at yung mga senatorial candidate nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Again, kailangan ho nating magkaroon ng pyramiding scheme dito. Diba? O yung daan na ho natin si Jollibee, ha? No, kung meron ka rin naman panlibre ng 5 burger, bigay mo na sa mga tropa mo, wala kayong ito sigurado. Basta paglabas yun yan, labas tayo mamaya, di ba? Para magtulong-tulong na ho tayo, yung tipong, sige, hakutin mo yung mga tropa mo, ganito gagawin natin, pagkatapos natin bumoto, pupunta tayo dyan. Para kuswelo, di ba? Yan kasi pagka tanggapin nyo yung ayuda nila, pero huwag nyo silang iboto. Iboto nyo kung sino yung magbibigay ng Jollibee sa inyo. Pero pagka yung nagbigay ng Jollibee sa inyo, ipinapamboto yung mga nasa alyansa, kinakuha nila yung strategy natin. Kumbaga yung galawan natin, nakuha nila dito. Basta pyramiding scheme ho tayo, Yung mga kaibigan nyo, yung mga pinagkakatiwalaan nyo, sabihan nyo na hanap kayo ng 2 tao. O kayo hahanap ng 2 tao. O yung 2 na to, hahanap ng tag-2 at sasabihin dun sa mga hahanap ng mga panibagong tag-2. Ganun lang ho yun, mga kababayan. Sa ganung paraan, makakasiguro tayo. Hindi naman ho kaya tataas ang tsansa natin na maipanalo ang mga kandidato natin. Ng Kongreso ang proseso at talagang tinignan nito ng maayos, pinag-aralan maayos, no? Kung paano gagawin at susundin ang mga batas, no? Patungkol sa impeachment complaint. Pino na rin ng mga ito ang paghahain ng kampo ni VP Duterte ng petisyon sa Korte Suprema na anila ay delaying tactics. Hindi naman kampo ni VP Sara yan. Meron ba kayong nakikitang abogado ni VP Sara? Mga ho yan, ginawa ho nila bilang sa kanilang personal capacity. Wala hong abogado si VP Sara sa mga nasa harap nyo na yan. No, linabas na ho sa publiko yung defense panel, yung nasa mga abogado nitong si VP Sara. At wala ni isa dyan sa mga petitioner na yan. Wala ho. Misleading na naman itong balita. Dati nang sinabi ni VP Duterte na noon pang nakalipas na taon nito pinaghahandaan ang impeachment laban sa kanya. Rosalie Coz, UNTV News. Ayun na nga, mga kababayan, anong masasabi niyo sa balita na yan? Itong si Rosalie Coz,
na talagang kumpiyansa itong mga congressman na ito na mai-impeach itong si VP Sara. Pagka napunta na dyan sa Senado, yung usapin, nag-umpisa na yung impeachment trial dyan sa Senado. Rekta ho tayo dito kay Palangga Binibini Mercy Maharlika. Berlasa, kanina pa yan. So ngayon, mga kababayan, patunay na kasinungalingan, patunay na fake news ang gobyernong ito. Dahil napag-alaman natin pala, ang ating palang palangga, si Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa balota, wag yung kakalimutan, at ang siyam na Senator Duterte senators. 5-6. Okay, Dok. 5-6, Ngayon, 5-6. ang mga eksena dito, tignan lang natin yung nakuha nating information, ano? Ito yung mukha ng daming message. Ito yung mukha ng taong ito. Papakita lang natin okay? Alright. Ito siya. Okay. Ito yun siya. Alright. Yan yung kanyang mukha. Okay? Siya yung Ayun. yung Nakita pinatakas. natin. Napag-alaman natin, mga kababayan, dahil ang mensahe Ganyan talaga yung mga nangyayari dito sa mga foreign criminals na to, yung mga pinaghihinalaan gumagawa ng illegal, yung mga POGO workers. Pagka napupunta na yung pangalan sa Senado, nakakawala yung mga yan. Pagka napupunta yung pangalan nila, yung tipong nabigay na yung listahan dyan sa mga senador, naku, bukas makalawa, wala na sila sa Pilipinas. Kaya napapaisip tayo kung kailan pa nabigyan ng mga talagang impormasyon itong mga talagang gigil na gigil sa Pogo, yung mga listahan, yung mga dapat nakakulong sa Pilipinas, malaman-laman na lang ho natin, bigla-bigla nakawala na pala. sa atin, tignan muna natin. Alright. Yeah. 4 days ago, iba to. Not 4 days ago. 4 days ago, puro kasinungalingan not 4 days ago, everyday pala. Puro kasinungalingan ang gobyerno ni Bangag. So, eto nga. Anong date to? Okay, for Joel Anthony, March 4. Ito. For Joel Anthony Viado, okay, from Jomar Barlaan, acting OIC Warden, subject na Ikyon, date of birth, December 3, 1996. Ang sabi dito, on March 4, 2025, at approximately 12:48 p.m., Team A Security Escorts, namely I.O. Armando Alano, ito yung tinanggal niya, J.O. Kimwell De Villa and J.O. Alan Belacio departed BIWF to transport toward na Ikyon, a Korean national, to the office of the city prosecutor in Quezon City for the preliminary investigation of his case. Right? At around 4:24, the team reported their arrival at the OCP, Office of the Prosecutors, I believe ito, Quezon City, and awaited the complainant, Camille Faith Casilag, ito yung complainant sa estafa. Ngayon, while waiting, the subject ward signed his counter affidavit. At around 15:07, kunyari talagang may oras pa, like 3:07, with the complainant still absent, the prosecutor decided to reset the arraignment to February 11, March 2025. At approximately 3:30 p.m., the undersigned attempted to contact I.O. Alano for a status updated, but received no answer. At around 3:45, the undersigned called again and I.O. Alano finally responded. He reported that, na Ikyon was unaccounted for after requesting permission to use the restroom. Imagine mo, ilan silang bantay, nakatakas, pero hindi totoo dahil ito ay fake news. Dahil sa mga hindi pa na nakita ng video, ipapakita natin maya-maya. Upon receiving this information, the undersigned immediately reported the incident to the CIDG and the nearest police station to request assistance. A team for BIWF was also dispatched to search for na Ikyon. All around 4:15
10:59 p.m., the undersigned requested CCTV footage from the Office of the City Prosecutor. Ngayon, mga kababayan, sinend ito sa atin at pinalabas na rin dyan, I think 17,000, 18,000 shares na. Ang totoo ay gawa-gawa lang nitong bata ni Remulla. Ayon sa ating source, mga kababayan, pinatakas mismo ng Bureau of Immigration na bata ni Remulla etong fugitive na ito, na pinalabas nila na gumamit daw ng restroom. Okay? Ngayon, mga kababayan, okay, so di ba nag-ano na nga sila, order na ang Bureau ng kapulisan ng manhunt dito sa South Korea. Pero ang katotohanan, mga kababayan, ay talagang pinatakas nila. Ipakita natin tong video na ito. Ay, na ba? Okay, video. Okay. Okay, wait. Mga palangga, okay. So, yung ano na yan, yung video na yan, March 4, 2025, di ba? Yung binasa kong article kanina, March 4 din, 2025. A few days ago. I-play natin uli. Ay, sorry. Okay, isa na yan. Ayan. Yan yung araw na anong date to? May oras to Ayan, no? 3 o 4? Alas 3. Teka, tignan natin. Alas 3 yan ng hapon, 3:04? Teka, tignan natin sa kabila. Okay, tignan natin. Play natin uli. I think that is 3:04. So, kanina tinignan natin yung ulat. Okay, that's alas 3 ng hapon. So, ang kasinungalingan ng Bureau of Immigration ay nag-CR pero tumakas. Yung picture na yan, ang video na yan, mga palangga, yan ay papasok sila according to our source sa Pegasus. Sinamahan nitong mga tiwali sa Bureau of Immigration para magpa-masahe pa sila o baka tsumukchak na mga girl lalo dyan. You know, I don't know. Diba? Alam nyo naman yan kung anong place meron tayo dyan. Diba? Ngayon, ayon sa ating source, ulitin natin, i-play natin ulit mga hitad. Hindi ho natin alam yung Pegasus na yan. Hindi pa ho tayo nakapunta dyan. Pero ang mga nababalitaan natin, ano daw ho dyan? Yan yung nandyan daw yung mga hilig nitong si Tambaluslos. Nandyan yung mga yung mga hilig niya. Diyan siya nakikipaglaro. Ayan, yan ang South Korea. Nakasama Pegasus itong mga yan, tiwaling ito. Pumasok sila dyan sa men's club na yan para magpa-masahe daw. Naku. Ngayon, ayon sa ating informante, Miss Maharlika, okay, bata kasi ni DOJ Remulla, yang si Commissioner Joel Biado. Kaya po malakas ang loob nila, gumawa sila ng pera. Okay, tanggalin na natin. Ayon sa ating source, itong si Joel Biado na ito, okay, ng Bureau of Immigration na nag-order ng, ito, basahin natin uli, na nag-order ng manhunt at hanapin daw itong fugitive na ito at sinuspend nila at sabi pa nga niya, heads will roll if the probe confirms their involvement in the fugitive's escape. Alright? This is a direct and undeniable breach of duty, sabi nung Viado. Pero itong nagsasabi na pananagutin nila at tinanggal pa nila, tinanggal or, temporarily, nirelieve nila itong dalawang taong ito, etong si Biado, mga palangga, ayon sa ating source. Mga palangga ay tao ni Remulla at ito ay siningil daw nila di umano ng 30 million pesos at ito ay bata ni Bonjing. So, kung ito ay imbestigahan, diyan sa opisina, diyan sa Senado, imbestigahan ni Ontiveros, imbestigahan ng mga julu. 30 million ang binayad. Anak ng tokwa.
Kaya pala mabilis. Kaya pala napakawalan ng mabilisan. Okay? Ganun pala. Diyan sa Committee on Justice and Human Rights, mga palangga, dapat ito ang ipapatawag dahil napag-alaman natin, ayon sa ating source, kasabwat ang tao ni Remulla, maaring may share din si Remulla dito sa 30 million. Kaya Naku ito po. dapat ang pesos. Ito Yari dapat dito ang si Remulla. iniimbestigahan ng mga tiwali, ng mga jutang ginina dyan sa Senate. Dahil naka-break sila ngayon, si Jinggoy Estrada, si Jingay at saka si Kilay ay nandito kasama ni Lisa Tanas at umattend sila ng Manila International Film Festival na kung saan si Lisa Tanas ay bloated ang kanyang pagmumuka dito sa LA na pinakita ko dyan sa sa Boljakan, mga palangga. But ganun pa man, ito ang dapat iniimbestigahan ng Senado at Kongreso, hindi ang vloggers, hindi yung pinag-iinitan kami, dahil ito, Risa virus. Pilit mong nagpapabida ka dyan at sinisikil nyo si dating spokesperson Harry Roque na wala namang nilabag na batas kundi nag-fabricate kayo ng kung ano-anong mga kasalanan niya like human trafficking at dahil hindi lang umattend si Harry Roque diyan sa inyong hearing, okay? Sa kanya mga reasons na inilatag at siya lang ay resource person, ito ay gusto nyong ipakontempt. Na-contempt nyo na nga na isang beses, ay gusto nyong pigilan nyo lahat ang kanyang kalayaan to travel. Pero ito ngayon, ang Koreanong ito, mismo ayon sa ating source at pinakita naman natin sa video at pinagpamasahe pa doon nga sa Pegasus ayon sa ating source. Pegasus daw yung pinuntahan. Is it Pegasus o iba na raw ang pangalan? Whatever. Kung ano man ang pangalan, may Pegasus pa ba? Ngayon, mga palangga, ito pa. Basahin natin ang sinabi ng ating informante. Alright? Kasi sunod-sunod yan para maipaliwanag natin sa inyo. Alright. Sabi dito, yung binasa ko kanina na report, Ms. Maharlika, sinasabi dito sa report nila na nakatakas yung Korean fugitive nung nag-CR. Pero nakakuha po ng evidence na matibay na walang ganong nangyari dahil dinala pa ng mga taga Bureau of Immigration yung Korea, binabasa ko lang yung statement dito, sa Pegasus para magpamasahe at doon nila pinatakas. Alright? Alright? Ngayon, ang pangalan na raw ng pangalan ng KTV, KTV bar is what? Silvanos. It doesn't matter kung ano man ang pangalan basta nagpamasahe. Okay, let's delete that. Okay? Nagpamasahe muna. Okay, dito sa video. Play natin ulit yung video. Okay? Sino nakakaalam dyan? Sino yung taga dyan? Alam niyo ba yan? Scout Chotoko? Ayan, no? Scout Chotoko area daw yan. Okay, sinong taga dyan? Anong lugar yan? Can you correct me? Anong lugar yung masahian na yan? O Chokchakan o whatever? Alam nyo ba yan? Okay, yan ang palangga. Okay, now. Okay, so ngayon dito sa susunod na video, play natin. Ay, show my. Datayaw. Alright. Diyan sa susunod na video, makikita ninyo, umpisahan natin. Ayan, no? Anong oras yan? Tingnan natin ha. Makikita ba natin yung oras? 3 kanina, 3 o'clock, no? Teka lang, play natin yung oras dito kanina. Ano yung oras dito kanina? 3:04. Ito, anong oras to yung isa? Tingnan natin kung makikita ba natin ng tama yung oras. 3:04 o baka ito 4 na to o 5. Hindi malinaw yung oras pero hindi mga 4 or 5 na siguro ito. So nakita nyo, lumabas na sila. Okay, lumabas na yung lalaki. Ay, wala pa. Lalabas pa lang. O, ayan na. Okay, lumabas. Ayan, may kausap. Taga Bureau of Immigration din. Ayun, tumawid. At, ayun.